Isang tanghaling tapat, habang nag-usap-usap sila Nuli sa mga handler niya, merong mga panauhing nakasakay sa mga kabayong dumating sa kanyang bahay. Nasa 2 ang bilang nito, at nung pagbaba nito sa kabayo, saka pa lamang nakilala ni Nuli si Umar dahil sa suot nitong sombrero. Paglapit nito sa kanila, kagad namang ngumiti si Nuli dito habang nagsalita ng, "O buddy, napadalaw ka. Anong sa atin? May laban ba sa lugar niyo bukas?" Wika ni Nuli dito. Nang marinig ni Umar ang mga sinabi habang naglalakad ito, nakangiti naman itong nakatingin kay Manong Duming ng, "O buddy, sa darating na linggo, may magaganap na sultada sa amin sa may ilalim ng mangga. Ano, baka makadalo ka?" Sagot nito sa kanya. Ang sabi naman ni Nuli ay, "Oo naman, yan pa. Di ko lang alam nito kay Manong Duming." Wika nito at nakaharap sa matanda. Nang marinig ni Manong Duming ang mga sinabi ni Nuli, tumawa lang naman ito. Kayo ang bahala. Basta pag makarating tayo doon, dapat may tuba. Para naman magiging masaya ang paglalakbay natin. Wika naman ni Manong Duming. Nang marinig ng tauhan ni Nuli ang mga pinag-usapan nila, nagsalita naman ito ng, "Aba, ayos busing. Makakain na naman tayo ng bihag ng manok. Kailan ba? Para naman maihanda na namin ang mga tandang na dadalhin nyo." Wika ni Nardo kay Nuli. Ang sabi naman ni Nuli dito ay, "Sige, handa nyo na. Yung 3 yung nasa dulo ng bakod." Nang malaman ng mga ito na ang dalhin niyang manok ay hindi para sa labanan, nagsitinginan ang mga ito at kalaunan. Sumabat si Umar dito ng, Buddy, baka naman sasablay tayo dyan. Marami ka namang tandang dyan eh. Huwag lang yung Bisaya." Wika ni Umar dito. Pero ang sabi ni Nuli, mas magandang itupada ang mga ganun dahil madali lang itong mailaban. Ayon kasi kay Nuli, kapag magagandang manok kasi ang parati niyang dinadala, matagal yung mailaban, dala na rin sa kasikatan niya sa bayan. Dahil sa desisyon ni Nuli, wala nang nakapagpigil pa dito. Ilang minuto pa ang nakalipas. Para masumaya ang kanilang usapan, nag-inuman sila ng tuba. Sakto namang napadalaw din si Guyo sa kanyang manukan, kaya't napag-usapan nila ang araw ng kanilang paglalakbay patungo sa bayan. "Alam mo buddy, di namin nakalain na yung nakalaban mo ng pangkat ng fiesta. Naglilibot lang pala dito. Dito sa ating lugar. At hindi lang yan. Maraming nakakilala sa kanila. Dahil sa lahat ng baryong napapasukan nila, talagang sugal ang pakay nila doon." Wika sa kanila ni Umar. Nang marinig ni Guyo ang mga inilad nito, bigla naman itong natigilan dahil hindi lang pala siya ang nakatanggap ng balitang yon. Maya-maya pa, nagsalita na si Manong Duming ng, Baka naman dahil dyan sa mga nasagap niyong balita, nagbabala kayong labanan ang pangkat na yon. Sinasabi ko sa inyo, hindi basta-basta ang mga taong yon dahil sa mutyang tanga nito. Pero kung gusto nyo lang namang subukan, walang problema. Basta wag lang kayong gagawa ng ikakasama. Wika dito ni Manong Duming. Nang marinig nila ang sinabi ni Manong Duming, bahagya naman silang natahimik. Hanggang sa lumipas ang maghapon na yon, sulit na sulit ang pagpunta ni Umar sa lugar nila Nuli. Magamat medyo nalasing sila Umar pag-uwi, masayang masaya naman ang kanilang pagdalaw. Pagsapit ng araw ng linggo, talagang naninigurado si Umar dahil nagpadala ito ng isang tauhan para sunduin sila Nuli.
Nang kumplito na ang mga gamit na dalhin nila Nuli sa paglalakbay, kaagad naman niyang ikinarga ang mga bayo sa kabayo na naglalaman ng mga tandang na kanyang ilalaban. Bago siya umalis sa kanyang farm, nag-abiso na muna siya sa kanyang mga tauhan. Nardo, sabihan mo muna sila Ambo na ngayon na huwag na munang tatanggap ng bisita. Wika ni Nuli sa kanyang tauhan. Oo boss, sasabihan ko na sila mamaya. May ginagawa pa kasi. Ako bahala. Sagot naman ng tauhan niya. Paglabas ni Nuli sa entradang pinto ng farm, ay ang pagsara naman ito. Kaagad niyang nilapitan sila Guyo at Manong Duming at ang tauhan ni Umar na nag-antay sa kanya. Paglapit niya dito ay nagsalita siya ng, "Ano par, alis na tayo? Habang hindi pa gaanong tirik ang araw, bilis-bilisan na natin." Wika ni Nuli ng paglapit niya sa mga ito. Sige, mauna na kayo. Tag-iisa naman tayo ng makabayo. Sabat naman ni Manong Duming. "Sige par, ano? Sa dating daan ba tayo dadaan? Or yung bagong daan dito? Mas maganda kasi nung una dahil hindi na tayo iikot sa malawak na kahuyan na ito." Wika naman ni Guyo sa kanilang pangkat. Sa paglalakbay nila Nuli, doon naman nila napag-usapan ang pangkat ng mga sabungirong naglilibot sa lugar nila. "Tama ka Manong Duming. Hindi nga basta-basta ang matandang kasama ng 4 na lalaki. Batid kung may malalakas na tangan din dahil ilang sabungiro na ang nagpatunay dito." Wika naman ni Guyo kay Manong Duming. Dahil sa kanilang talakayan, bigla namang sumagi sa isipan ni Nuli na tanungin si Manong Duming. Manong, may alam ka ba kung saan nanggaling ang pangkat na yan?" Wika naman ni Nuli rito habang naglalakbay sila. Nang marinig ni Manong Duming ang katanungan ni Nuli, napalingon naman ito sa kanya. Sa pagkakalam ko iyo, nagmula ito sa kabundukan ng Tanay. Di ko lang alam kung tama. Dahil may kabataan pa ako nung huli kaming nagkita. Kung di ako nagkakamali, Carpio ang pangalan ng maestro ng 4 ng kalalakihan na yon. Bakit mo na itatanong? Wika sa kanya ni Manong Duming. Nang marinig ni Nuli ang mga sinabi nito, umabog naman ang dibdib niya. Dahil nung marinig niya ang pangalan na yon, tila ba na kurente ang mga ugat niya. Wala naman Manong, pero sa tingin ko, isa din siyang bunggaitan, di ba? Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakbay, di naman nila namalayan na malapit na sila sa bayan kung saan ang lugar nila Umar. Naunang nagpatakbo ng kabayo ang tauhan ni Umar, habang sila Nuli naman nakasunod rito. Sa pagdating nila Nuli sa baryo nila Umar, sinalubong sila ni Manong Mundo, maging ang ilang mga tauhan nito. "Manong, maligayang pagbabalik sa baryo. Kamusta na ang ermitanyo?" Bungad ni Manong Mundo na ama ni Umar. Mabuti naman. Kayo ba? Kamusta na kayo rito? Mukhang nanibago ako sa lugar niyo. Wika naman ni Manong Duming. "Kayo naman kasi, ang tagal yung bumaba rito. Oo nga pala, may kunting salo-salo tayo. Kumain na muna kayo." Wika naman ni Manong Mundo. Sinuli Guyo at Leroy. Abala naman sila sa pakipag-usap kila Omar, lalo na sa mga tauhan nito. Medyo nabigla kasi ang mga ito dahil sa dalang mga manok ni Nuli. Dahil talagang tinutuhanan niya na Bisayang manok ang ilalaban niya. "Busing, kakaiba nga tong kaibigan mo. Talagang manok pangkatay ang lalaban niya. Ang tanong, kung makapalag ito sa mga manok sa sabungan." Wikang pangisingisi ng isang handler nila Umar.
Nang marinig ni Umar ang sinabi ng tauhan niya, napawi ka naman ito ng, "Uy, huwag kang ang ganyan. Baka pag yan ang nakalaban mo sa rueda, pagpawisan ka ng dagat." Makalipas pa ang ilang oras, di pa man sila nakarating sa sabungan. Tumagay na sila. Kaya nung naglakad ang kanilang pangkat papuntang sabungan, medyo may kasabay silang kunting kalukuhan sa daan. Meron na yung nagdadala ng pato doon sa sabungan. At hindi lang naman nila ito pinansin dahil may mga tama na talaga ng alak. Pagpasok nila sa entradang sabungan, bumungad sa kanila ang mga sabungero, abalang nakipagtapatan ng manok. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, merong humamon ng mga sabungero doon sa pangkat nila Nuli. Nang medyo makalapit na sila sa mga tao, merong sumalubong sa kanila na 3 lalaki. Sa tuno pa lang ng pagtitig ng mga ito, talagang sinuli ang pakay ng mga yon. "Oy Umar, yan na ba yun yung pinagmamalaki mong breeder na palaging nagpapanalo? Masubukan nga." "Teka, yan ang mga manok na palahi mo. Nakakahiya. Itong bulik ko lang ang humarap sa mga manok nyo. Ubos yang dala nyo. Maniwala kayo." Wika ng isa sa 3 mga lalaki na alam ni Nuling kakilala ito nila Umar at halatang nakainom. Nang marinig nila ito ni Umar, napawika lang naman ito ng, "Paglasing na, wag nang mangungursonada. Porke ba taga rito kayo? Umuwi ka nating. Lasing ka na yata eh. Bukas mo na lang ilaban yung manok mo pag hindi ka nalasing." Wika ni Umar sa lalaking nag-amok kay Nuli. Dahil sa mga inasal ng lalaking yon, ang tanging nagawa lang ni Nuli ay pakinggan ang lahat ng pambabastos nito sa kanya. "Pasensyahan mo na yan, iyo. Ganyan lang talaga yan kapag nalasing." Wika naman sa kanya ni Manong Mundo. Nang marinig ito ni Nuli, sumagot lang naman siya dito ng, "Walang kaso yan sa akin, Mano. Okay lang sa akin. Naintindihan ko naman eh." Sagot naman dito ni Nuli. Pero ang hindi alam ng lahat, talagang gumawa ng paraan itong si Umar para labanan ang lalaking yon sa pamamagitan ng pagkasalito. Ilang saglit pa, nagulat na lang itong si Nuli nang nilapitan siya ni Umar habang nagsalita ng, "Buddy, kinasahan ko na. Tara para makabitan na natin ang tari. Yung manok mo." Wika nito sa kanya. Nang marinig ni Nuli ang mga sinabi nito, napangangalang naman siya. Dito nang sumagot ng, "Ha? Paanong kumasa? Kararating lang natin eh." Wika niya dito. "Basta sumunod ka na lang sa akin. Mamaya makikita mo kung sino." Wika naman ni Umar dito. Dahil sa kakulitan talaga nitong si Umar, medyo nagdududa na itong si Nuli. Nang makaabot na sila sa paglalakad sa medyo maraming tao, hindi nga siya nagkamali. Kinasahan pala ni Umar ang 3 lalaki na naghahamon sa kanya. Kaya't napasabi siya dito ng, "Buddy, ba't mo naman pinatulan yung mga lasing? Baka lalo pa tayong mapapaaway niyan." Tugon niya dito kay Umar. Pero ang sagot lang nito sa kanya ay, "Nako, matagal na yung siga-siga dito, buddy. Palibhasa kasi, may sinasandalan kasing gamit kaya ganun pumumasta. Na, lalabanan na natin yan para makilala niya kung sino ang minamalit niya." Wika nito sa kanya. Nang marinig ni Nuli ang patungkol sa anting-anting, medyo naging seryoso na sa dito. Kaya't bumalik sila sa kinaroroonan nila Manong Duwing
para kunin ang mga gamit sa pagtatari. Pagdating niya sa kinaroroonan ni Manong Duming, seryoso naman itong nagwika ng, Ano iho? May natitipuhan na ba kayong lalabanan? wika nito sa kanya. Ang sagot lang naman ni Nuli dito ay, kami ka mo ang napagkursunadahan, Manong. Kaya kukunin ko sana ang mga gamit natin. Wika niya kay Manong Duming. Kaagad namang ipinaubaya sa kanya ang mga gamit ng matanda. Kagaya ng ulam at mga sapin nitong gagamitin. Nandun din ang mga ilang gamit ng matanda nung kabataan pa nito. Habang tinatarian ni Nuli ang manok, pasimple naman siyang nagkakarga ng mga usal para sa manok. Bagamat alam niyang may pangontrabasag mutya ang kalaban, hindi niya ito pinansin dahil wala pa sa kanyang kalingkingan ang gamit nito. Sa pagkakataon na yon, si Nuli na mismo ang pumasok sa ruweda kasama si Umar, si Laguyo noon at Manong Duming na natiling nakatingin sa kanilang kinaroroonan para bantayan ang laban. Panay din ang pagkakaway ni Manong Mundo sa labas dahil sa paglitaw na naman ni Nuli sa lugar nila. Alam kasi nito na kapag pangkat nitong sinuli ang dadayo sa kanilang lugar, walang tigil ang panalo nila. Nang nasa loob na ng ruweda si Nuli, dahil sa dala niyang manok, hindi kaagad nagsimula ang bitaw. Marami kasi ang pumusta sa kabila, kaya't nahirapan silang pantayan ang pusta sa kalaban. At hindi kalaunan, nagaganap na naman ang unang laban nila Nuli kontra sa mga mayabang. Pagbitaw ng dalawang manok, nagsisigawan na ang papanig sa kalaban. Dahil kaagad tinamaan ang manok ni Nuli, pero biglang natahimik ang lahat nang sumuka na lang ng dugo ang kalaban sa lupa. Kaagad ikinaryo ng sentensyador ang dalawang manok dahil halos di na maabutang buhay ang kalaban. Dahil sa mga nangyari, di naman halos matanggap ng kalaban dahil natalo sila. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, biglang niliaban si Nuli ng lalaking nag-amok sa kanya. Kaagad namang nahawakan ang lalaki sa dalawa nitong kasama, kaya't paglabas nito, kinakaladkad din ito sa mga kasama nito. Pero hanggang sa paglabas nila ng ruweda, tuloy pa rin ang pagwawala ng lalaking nakalaban nila. Pero biglang kinilabutan itong si Nuli nang tumingin muli sa kanya ang lalaki. Dahil nung pagharap nito sa kanya, hindi tao ang pagmumukha nito, kundi mukha ng isang bangkila na uri ng aswang. Partida, umagang tapat. Hindi noon lubos akalaan ni Nuli na isang aswang ang lalaking yon. Dahil nakikita niyang hindi na nga maayos ang pananalita nito, kasabay ng pagpapaalis ng mga tao sa lalaking yon, ay ang pagtitig lang ni Nuli sa labas ng sabungan. Ilang minuto pa ang nakalipas, biglang lumapit itong si Umar sa kanya habang nagsalita ng, Buddy, ano? Ako na muna ang maghanap ng makatapat sa manok mo. Wika sa kanya ni Umar. Dahil abala si Nuli sa pakipag-usap kay Manong Mundo at ni Manong Duming, nagpasasyang si Umar na lang ang humanap ng makatapat ng manok niya. Subalit sa pagbalik ni Umar sa kinaroroonan ni Nuli, hindi noon lubos akalain ni Nuli na muling mag-cross ang kanilang mga landas ng grupong nakalaban niya. Pagbalik sa kanya ni Umar, kasakasama nito ang isa sa mga lalaking kaanib ng grupo ng matanda. Dahil sa nakita ni Nuli, napawika siya dito ng, Buddy, di ba yan yung lalaking kaanib sa grupo na yon?
Wika niya dito na may halong pagtataka. O buddy, sila nga. Sila ang nakatapat ko doon. Doon oh. Di ko akalain na sila pala ang may-ari sa manok dahil iba ang nagdala eh. Sagot nito sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, animoy na buhusan siya ng malamig na tubig. Sa isang iglap lang, nagsitayuan ang mga balahibo niya sa batok dahil sa pagkagulat. Sige lang buddy, kakasa tayo dyan. Baka sakaling sisertihin tayo ngayon. Wika na lang niya dito. Pero sa kaloob-looban niya, bagamat kinakabahan siya, handa na siyang makipagsabayan dito. Habang kinuha niya ang tari doon kay Manong Duming, may ibinilin ito sa kanya na mga saloobin. Dahil kumasa ka talaga sa grupong yon, sigurado naman na may matutunan ka na sa nakaraang laban. Sige, mag-iingat ka. Manonood lang kami. Tugon sa kanya ni Manong Duming. Matapos sabihin ng matanda ang mga yon, pumisto na sinuli kung saan sila magkakabit ng tari. Nasa ilalim yun ng mangga. Habang nagkakabit siya ng tari, maigi siyang nakiramdam sa paligid. Dahil na rin sa kapwa ang tingirong may presensya sa kanan ang kanyang nararamdaman. Dahil alam niyang may gumabay na matanda sa antingirong yon na kanyang makakalaban. Lahat ng pwede niyang gawin ay kanyang ginawa. Nagpakawala na rin siya ng mga poder para sa proteksyon upang hindi mapasok ang kanyang isipan sa salamangkang taglay ng kalaban. Bagamat may kasamang alalay ang makakalaban niya na may alam sa kaliwa, hindi siya natatakot dito. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tapos na nga siya sa kanyang ginagawa. Panay na siya sa pagpapakawala ng mga engkantasyon na gabay sa birtud ng bumuyo. Pagpasok niya sa ruweda, paghawak niya sa kanyang birtud, natangan, naramdaman niyang hindi ito uminit. Alam niyang kapwa antingero lang niya ang makakalaban niya, kaya't kampante siya ulit na makaharap ito. Dahil ang nakalaban ni Noli ay naging usap-usapan sa lugar na yon bilang manlalakbay na mananabong. Kaya't marami ang umanib dito pagdating sa pustahan. Dahil naging mahiwaga sa mga paningin ng mga tao ang grupo na yon. Pero ang hindi alam ng karamihan, purong antingero ang maglalaban sa ruweda. Grabing sigawan ang mga taong nanonood. Dahil kahit papano, nakilala si Noli bilang magaling na breeder. Pero mas lamang ang sa kabila dahil nakilala yung mabangis na sabungero sa lugar na yon. Habang nasa loob siya ng ruweda, si Umar noon panay naman ang pagkaway nito sa paligid para sa pusta. Napangiti naman si Noli ng masipat niya ang mga kumpare ni Manong Mundo na pangkat nila Don Lucio at Ragas na mga sindero. Teka, naalala niyo pa ba sila? Dahil nasa gilid na kapwesto si Noli, umikot sina Don Lucio malapit sa kanya. Nang makarating na ito sa kanya, nakangiti naman ito habang nagsalita ng, "Hoy bata, kumusta kami sa manok mo? Kahit sikat yung nakalaban mo sa lugar na ito, diyan pa rin kami sa iyo. Mamaya inom tayo." Wika nito sa kanya. Ngumiti lang naman si Noli dito at ilang saglit pa nakaramdam ng pambibingi itong si Noli. Na indikasyon naman ay ginamitan siya ng salamangka upang mapigilang magamit niya ang abilidad niya. Pero napawika itong si Noli sa kanyang sarili. Handa na ako, Manong, na makipagsabayan sa inyo. Wika niya sa kanyang sarili habang nakitingin sa harap niya na antingero at isang matanda. Nakasilyo na ang lahat ng lagusan ng kanyang sarili para sa mga usal niya.
upang hindi harangan ang mga naisip niyang gawin. Nang maayos na ang pusta sa bawat panig, nagkaharap na sila ng makakalaban niya. Sa muling pagkakataon, magkaharap muli sila ng grupong yon. Nasa gilid lang ng lalaki ang kasama nito matanda, habang bumuka-buka ang bibig nito. Pagtawag ni Nuli sa baluting kanyang gagamitin, napangisi naman siya dahil walang kahirap-hirap niya itong natawag, maging ang sandatang kanyang gagamitin. Paglapat niya ng mga gamit na espiritual sa katawan ng manok, bahagya naman itong nagpupumiglas dahil sa bigat na presensya dito. Nang makita ng makalaban niya ang mga tinawag niyang sandata, seryoso naman itong nakatingin sa kanya. Ramdam na ramdam ni Nuli ang presensya ng matanda dahil nagsasanib puwersa ang kaliwat kanan nitong aral. May inilapat din ito sa katawan ng manok ng mga sandatang bagong-bago sa paningin ni Nuli. May hugis kalasag ito at may baluting hindi niya mawari kung saan ito napabilang. May sibat din ito sa sobrang talas, kaya nitong bumutas ng baluti. Hindi na muna niya tinawag ang mga anino dahil yun ang naisip niyang panghuling alas. Imbis lapitan sila ng sentensyador para umalalay sa laban, hindi nito magawa dahil sa bigat ng presensya ng matanda. Pagsinyas ng sentensyador para magtuos na ang dalawang panig, pumagitna na ang dalawang panig dito. Paglapag ng dalawang manok, grabing sigawan ang nagaganap. Lalo na nung nagsangkaan ang mga manok doon sa ere, at pagbagsak nito, nagsabay din sa paglapag ang mga ito. Habang nagsangkaan ang mga manok, nakaramdam naman ng pagkahilo itong si Nuli. Sa muling pagsangkaan ng dalawang panig, rinig na rinig ni Nuli ang bawat sangkaan nito. Sa panig ng mga tao, ay normal lang ang laban na yon. Pero para sa kagaya ni Nuli, ay maging sila nakaramdam ng pagod. Sa ilang minuto pang pagbubuno ng mga manok, halos pareha lang ang sabay nito. Pero laking gulat nitong si Nuli dahil nakayang butasin ng sandatang kalaban ang espiritual na baluti na inilapat niya sa manok. Ang espiritual na sandata namang inilapat niya, nagawa ng makasugat ito doon sa baluti ng kalaban, pero hindi ito tumagos. Sa pagkakataon na yon, halos sumabog ang dibdib ni Nuli dahil sa kaba. Dahil maaring matalo siya sa laban na yon, mahirap na. Dahil sa laban na yon, nandun ang mga hasinderong kaibigan ni Manong Mundo. Kaya't doon niya napag-isip-isip na kailangan na niya ang huling alas. Kaagad siyang nag-uusal para tawagin ang mga aninong gabay ng kanyang tangan. Nang matawag na niya ito, ang kapalit naman nun, ang panghihina ng katawan niyang lupa. Nakasandal na lang siya sa rueda noon, habang hindi nagpapahalatang hinuhugutan siya ng lakas. Paglitaw ng mga anino, kaagad naman itong umanib sa galaw ng manok ni Nuli. Doon na nagbabago ang kilos ng paglalaban ng dalawang manok. Maging ang kaharap ni Nuling ang tingero at ang matanda, hindi makapaniwala sa galaw ng manok nila. Dahil animoy hindi na nito nakita ang kalaban sa hindi malamang dahilan. Sa paglipad ng aninong nagaan yung manok sa kalaban, kaagad itong sinulubong sa katunggali nito. Ang manok naman ni Nuli na sa baba ito dumaan, at saktong pagbaba ng manok sa kalaban, kaagad tumagos ang tari sa manok ni Nuli doon sa kalaban. Napahinto noon ang manok na para bang nakikiramdam din. Pero sa pangalawang salpukan, bigla na lang itong napahandusay sa lupa. At yun ang ikinagulat ng matanda dahil siya ang nagwawagi sa laban na yon. Ang akala ni Nuli ay magagalit ang mga ito sa kanya, pero nagkakamali siya.
Dahil sa mismong sabungan, kinamayan siya ng matipunong lalaki na estudyante ng matanda. Masayang laban to, kaibigan. Di ko akalaing ganun katindi ang abilidad mo. Siguro ang maestro mo ganun din. Ako nga pala si Danilo. Dayo kami ng mga kasama ko sa lugar nito. Sana magkita tayong muli para naman magkasama tayong tumugis ng mga aswang dito sa lugar nyo. Wika nito at kaagad umalis at lumabas ng rueda. Magpakilala pa sana dito si Nuli, pero kaagad na itong umalis. Sabi ko na nga ba pangkat ito ni Danilo na nadapo sa lugar ng Bacolod. Pero sa susunod, mas maganda ang kwento nito. Dahil nagkasama ang purong bunggaitan. Kung naalala nyo, yung kwento natin na mutya ng gabi, biglang umalis si Manong Carpio. At yun, siguro, bumalik ito sa lugar nila Danilo. At yun, nagkasama silang muli. Naputo lang ang kwento na yon. Dahil ang mismong nagsulat ng salaysay na yon ay biglang umalis. So yun nga, nawala ang kwento ni Danilo. Pero sa kwento natin na mutya ng bubuyog, dito natin madala ang kwento nila. So mga kaermitanyo, magandang laban na to. Dahil nagkasama na ang dalawang grupo. Hanggang sa pagbabalik ng ermitanyo.